Hello guys! Kapon pa sa hapon yan. Tataka ako bakit yung kamay niya ay ipinapasok niyang pilit sa kanyang bunganga. Nang tingnan ko parang mayroong bumabara doon sa ngalangalan niya. Tapos sabi ko nga ayaw niya. Hindi niya ibubuka yung bibig niya. Isubsob pa niya yung ulo niya sa sa sahig. Nag-uumaga na tinitingnan ko siya, lumalabas ako palagi, tinitingnan ko siya kung ano na nangyari sa kanya. Minsan makatulog, minsan gising siya, tapos subsob yung ulo niya sa floor. Tsaka naglalaway. Talaga niyang gustong kunin yung nasa ngalangalan niya. Hindi lang ito matanggal kasi parang firm yung pagka-saksak doon. Parang naano siya, nasadlak doon sa kanyang ngalangala. Hindi matanggal-tanggal. Kaya kaninang umaga, mga 9:09, pumunta na kami sa agriculture office doon niya, sa pinadalhan namin sa kanila tuwing nagpapa-check up kami sa kanila, nagpapa-inject. Pero sabi nila wala daw silang injection na pampatulog, kailangan daw patulugin para mainganga yung niya, yung baba, para makita yung yung nakasadlak sa kanyang baba. So second option namin, pumunta kami sa City Vet doon sa Apokon, sa Eco Park. Ang problema, walang doktor, 2:00 pa daw. At hindi rin sigurado kung makiter ba siya. Tingnan pa daw. Sa mga 11 kami lumisan doon. Nagpasya na lang kaming pumunta doon sa private veterinary clinic sa may Liwayway Village, dyan sa Mismo sa Tagum City pa rin. Yan, sa Highway 54, yung likod yata ng NCCC Mall, dyan pwedeng daanan. Ayun, doon pinatulog siya 2 beses nga, tinurukan ng anesthesia kasi matagal siyang nakatulog. So tinurukan uli, maya at na siya, wala na siyang lakas, pero dilat yung mata niya. So yun, tiningnan ng veterinarian. Sus, ang dali lang. Nakasadlak talaga yung bikig pala, nasa dito nalagay sa kanyang ngalangala. Ang dali lang kinuha ng veterinarian. Malapad na bikig. Pero mahirap yon kung tayo lang ang kukuha, dahil hindi naman yan ibuka yung baba niya, hindi niya ibuka. At mahirap na kung i-force natin siya, baka naman mangangagat. Kasi nag-try ako na ibuka yon, nag-grow. So hindi ko na lang pinupursige. So wala kaming option, hindi naman natin yan magawa, no? So dinala talaga sa vet. Kaya lang doon sa private, kasi yung mga nasa government, wala naman silang daw pampatulog, anesthesia. Ay, ang dali lang naman yun. Kung nagreseta sila, tapos bibili namin, di naman siguro yung problema. Kaso wala din yung doktor. Tsaka naawa na ako sa kanya kasi kagabi pa hindi kumakain, kaninang umaga. Tapos di siya comfortable. Yung alaga ko, di siya komportable sa kanyang sitwasyon. So ngayon, kanina pa kami, 12:00 yata kami dumating
Ngayon, mayroon na siyang malay, pero hindi pa siya makatindig. Hindi pa siya makatindig. Sabi ko, kinakausap ko kasi siya. Sabi ko, stay put ka lang dyan. Hintayin mong lumakas ka para naman makatindig ka na ng maayos. Ngayon, sleep muna dyan. Pahinga ka muna. Masaya ako dahil okay na yung kalagayan niya. Kanina, kagabi pa, nag-aalala ako sa kanya. Bahala na makagastos tayo. Basta yung alaga natin, mabigyan natin ng atensyon. Kasi kung kinabayaan ko yan, baka mamamatay. Hindi na kasi yan makakain. Kung pababayaan, sabi ng doktor, kung tayo-tayo lang daw, hindi pwede. Hindi talaga yan matanggal. Kasi, hindi naman pwedeng ibukayan natin ng tayo-tayo lang. Kasi mga gagat yan. Mga gagat talaga yan. Kasi, ayaw niya. Ay, thank you Lord. Naayos din. Pero, tumagaktak din yung pera ko. Pambayad sa bet. Huwag na lang. Huwag ko na lang sabihin. Thank you for watching.